So, makinig po tayo sa balita sa nangyayaring rally ng Iglesia ni Cristo na sinasagawa po sa EDSA at saka dito sa may Liwasang Bonifacio dito sa Maynila. Po, si Retired General Elmo San Diego, Head Quezon City Department of Public and Order and Safety. Yan. Makinig po tayo sa kanya para malaman natin. Wala tayong dito, political color para malaman lang natin ang totoong nangyayari sa ating mundo. Sa kagagawan na traffic na isipin nyo, matatraffic ka. Dahil lang sa mga ganitong rally-rally na ito na ay hewan. Makinig tayo. Ay dito nga sa nagaganap na pagtitipon, General Elmo San Diego, kasama natin yan. General, magandang umaga po. Peter Atrica sa programang Balita Patan. Good morning, Peter Riga, at sa mga nakikinig natin. Opo. General, good morning. Doon po sa nangyayari pagtitipon, dumarami po yung mga taong naroon, dumarami na rin po ang mga bilang ng mga pulis. Ano po ang maitutulong ng DPOS para po panatilihin ang traffic at saka ang safety ng mga nandoon po? Ganito rin, like yung mga previous activities na ganyan, palagi kami nag-augment sa police. Amin kasi yung traffic, amin din yung security at safety ng mga hindi naman kasali doon sa rally. Kaya kami nakatutok, yung instruction ng mayor natin na tumulong. Actually, sinusunod namin yung cue galing sa police kasi maximum tolerance. Pinipilit namin kausapin yung mga organizer para nang sa ganun ay tumakbo na yung traffic natin sa EDSA. Yun ang malaking issue namin ngayon inaharap. Okay, so ano po ang naipatupad na ng DPOS, ng PNP at ng MMDA para po maiwasan nga yung pagkakabuhol-buhol ng traffic? Ano tayo kaibigan? Habang kumakain ako ng alian, adobong manok with tokwa. Lutong bahay, masarap, malinis. Inaharap. Okay, so ano po ang naipatupad na ng DPOS, ng PNP at ng MMDA para po maiwasan nga yung pagkakabuhol-buhol ng traffic? Hindi na nga yata tumatakbo yung isang direction, General. It's quite unnerving na magang-maga pa lang nagkaroon na po ng standstill practically, at least doon sa isang direction ng EDSA. Ano po ang nagawa na, sir? Yeah, Peter, actually nabiglaan lahat kasi hindi naman kami prepared na magkakarami. Katatapos lang ng malaking event namin dyan sa PPM nung Sunday at makahimik naman. Nagulat na lang kami kanina ng madaling araw na nagsimula na yung mobilization ng mga kapatid natin sa iglesia. Kaya nga pinipilit namin yung mga sasakyan nila kasi yun na nakapara sa EDSA ngayon So nagkakaroon kami ng operation, nag-uusap-usap na naalisin nila kasi actually, ang posisyon namin, pag hindi aalisin para lang maluwag, talaga itutulak namin yung mga sasakyan na nasa gitna. Para naman yung mga hindi kasali sa rally, hindi maapektuhan. Opo, marami yata ang mga bus na ipinarada doon. Kaya lalong sumikip. Ano po, hindi pa pwedeng itow na yun? Yun nga ang uunahin natin. Kaya nakikipag-usap ang mga kapulisan at sumusuporta naman ang local government natin. Yung law and order cluster natin nakatutok na ngayon. Para pagtulong-tulungan namin kung paano maaalis yung nakapara ng mga bus doon sa gitna nga ng EDSA northwards. Yun na nagiging issue. Otherwise, kung wala naman yun, tuloy-tuloy naman ang traffic natin, Peter. Opo. Obstruction of traffic na yan, General. Opo. Sir, ano na rin po, yung sabi niyo po kanina, sinusubukan niyo po makipag-usap, sir. Kasi wala pong makuha ang mga reporter namin at ang mga pulis na nandun on site ngayon. On the side of the rallyists o yung mga nagtitipon, kung tungkol saan po ito, sino-sino po sila at bakit po sila nagtitipon-tipon. Ano po ang nakuha po ng inyong mga personnel on the ground, sir? Actually, sa ngayon nga yung ang issue namin, ang challenge namin, wala naman silang dalang mga banner. Basta nag-iipon lang sila. Yung mga metader kasi na-monitor namin sa radyo nyo, nandun rin sa Maynila, yung tungkol kay Senator Marcoleta, hindi dapat makulong, etc. Sa Quezon City, wala pa naman. Basta nag-iipon sila ng tao. Pero ngayon, ang effort ng QCPD at Quezon City Local Government, pakiusapan sila, pumasok sila sa White Place para maluhagan natin yung makaluog-luog tayo sa sabay
re-request na namin na maiusog yung mga bus doon. Kung hindi kasi, magbabasa kami ng mga tow truck. Kung kailangan pwersahin kasi ang malaking epekto doon sa hindi naman kasama. Opo eh. May pasok tayo ngayon, may trabaho yung mga tao. At sweldo po ngayon, General. Sweldo po ngayon, June 30. Correct. Yung problema natin. At saka walang timeline. Dahil wala silang permit, hindi natin napag-usapan. Hindi namin alam kung ano oras sila matatapos. Yun ang malaking challenge sa atin ngayon. Oh, confirmed ba, General, na mga iglesia itong mga nagrarally? Yeah, may pandemya sila. Oo, Saka meron. nag-announce na sila. Nandun yung mga leader nila eh. Opo. General, first and foremost, anong balita ninyo? Meron bang permit itong pagtitipon, quote-unquote, ng mga tao na mula sa INC? Yun nga malaking issue kasi kung may permit na in-apply, makakapagpasta tayo. Kaya kami nabigla, walang permit na in-applyan to. Kaya apparently, illegal yung kanilang assembly. Kaya lang, dahil nga rin sa maximum tolerance na issue, kinakausap muna namin. Eventually, pag talaga namang hindi matesetted yung issue na yon, alam na naman police natin ang gagawin. Nasusuporta naman ng local government sa action ng police. To be fair, meron na po yatang inaresto na dalawa o Parang tatlo na, last tatlo na. sinabi ni Oo, Zeus. oo. Oo. Pero yung pong ang general lang, medyo nakakalungkot lang dito. I mean, and it doesn't only refer to this incident, yung maximum tolerance actually equates to maximum suffering for the innocent people who just want to get to their office. Naantala sa trabaho. Actually, Peter, pareho tayo ng posisyon, pareho tayo ng page, ano? Kaya ang pinoprotektahan natin dito, hindi lang yung nagrarally, kundi yung mga hindi kasama. Yes. Yung maapekto ang pagpunta ng office, mawawala ng sweldo. Malaking issue para sa kanila. Yung nag-aaral ngayon, syempre, masususpindi yung klase. Malaking bagay para sa mga hindi sumasali. Oo. General, yung pong ngayon po na dumadami na yan, sino po ang mag-handle ng pag-reroute ng traffic natin? Sa inyo po ba yan or sa MMDA po yan? Katulong namin, augmentation ng MMDA at saka joint operation ng QCLGU kasi ang traffic hindi lang sa Quezon City. Yung mga national roads natin beyond the boundary ng Quezon City kasama. So kailangan na i-calibrate namin kung paano pag-reroute. Otherwise, parang tubig yan eh. Pag merong harang, babahan dun eh. So, pinag-aaralang mabuti kung paano i-reroute for the meantime para sa gano'n, ma-free up yung traffic natin. Opo. General, may mga reports na rin po na pumapasok sa amin na sa may Commonwealth area, nagkakaroon na rin po ng pagkapal ng traffic. Alam niyo po ba if this is in any relation dito sa nangyayaring pagtitipon nga po? Actually, na sinasabi ko sa inyo, pag sobrado EDSA, lahat yan maapektuhan eh. Oo. Buong Metro Manila, buong Quezon City in general. Kasi nga, lahat ng roadways natin will lead to EDSA, papuntang Makati, papuntang Balintawak, yung mag-opisina, yung magtatrabaho. Kaya lahat na apektuhan eh. Kaya pinipilit natin na ayos muna yung traffic at pakiusapan na itabi muna yung mga crowd na nasa gitna ng EDSA ngayon. Well, I totally agree po, General. At least man lang sana maklear yung two inner lanes ng EDSA para medyo kahit na masikip, dadaloy ng bahagya yung traffic. Hindi yung talagang naka-stall at walang gumagalaw. Kawawa naman po yung mga arawan lang ang sweldo. Yes, tama kayo. Kaya ang effort namin kanina, yung black bus carousel na malibre. Ang problema, napuno ng tao, saka merong mga sasakyan yung mga kapatid natin na iglesia. Iniharang talaga rin sa gitna, kaya nagkakaroon ng issue. Yun ang din ang dahilan kaya nagkakaroon ng arrest, no? Kasi ayaw nang alisin yung nandun sa mga bus carousel na sasakyan sa tao. Pinatatabi na natin. Ayun. Okay, Sige po. tutukan po natin to. General, maraming salamat po for your time at mamaya po babalik kami at kukumustahin natin kung ano na ang lagay ng trapiko doon. Ano po? Salamat po ng marami. Yes, good morning. Anytime available kami. Thank you po sa inyo. Thank Opo, you so ingat po much. kayo. Tuloy pa rin ang ating programa ngayon. Balita Patan naman tayo. Kasama naman natin si Major General Anthony Aberin. Kanina nakausap ni Zeus Legaspi. Makakausap naman natin ngayon siya. Nasa linya na natin ang ating NCRPO Director Major General si Peter at Rica po ito sa programa Balita Patan. Sir, mangungumusta po kami dyan po sa lagay sa EDSA kung saan po nagkakaroon pa tayo ng pagharang ng dalawang bus? As of this moment po ay na-clear na po natin yung yung bus po na yun, and we effected arrest also kasi
sa pagharang nila kanina may na ipit po na ano, na member. Opo. General, from the reports po ng aming reporter na si Zeus Legaspi, sabi po niya may 3 arestado na po. Can you confirm this? Yung number of arrest po ay I cannot confirm that, but may arrest po, not less than 2 po yung arrest na nangyari. Na yung nanapak at tapos yung driver po at iba pa po yung nanakit po sa kapulisan po natin, yung mga inarrest po natin. Okay, thank you. General, so ano po ang pwede nating i-report? Meron na po bang mga lanes sa northbound na libre na ngayon at pwede nang daanan? Or is it still a standstill situation po as far as traffic is concerned? Nasaran po kanina temporary, kagaya po na nabanggit po kanina dahil humarang po yung bus. Okay. May naipit po na po. Ngayon po, na-clear po natin yun. Yung bus lane po, nadadaanan na po. Yun po yung ano. But we are making all things na pwede natin gawin. Ang sa ganun ay magawa natin 2 linya. Yung madadaanan, especially yung northbound po. Opo. Meron Lilipat na po tayo ng cement lang. Opo. Opo. Meron pong report ang Radyo Patrol sa amin kanina na ilang mga bus na ginamit nga po ng mga nagtitipon-tipon dyan, nandun mismo pinarada along EDSA, which impedes the flow of traffic also, no? Ano po ang situation doon ngayon? Tama po yun. May mga bus po na nakaparada sa gilid and it goes the slowdown of traffic ng northbound o saka southbound. Ngayon po is kanina may pansamantalang pagpigil kasi naharangan nga po yung bus lane. Ngayon po na-clear na po natin yon at tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan po natin doon sa mga leader po nila sa ground Yeah. na napiligin yung disiplina at kaya sa kanila nang sa ganun hindi binabahan po yung Opo. kalsada. General Aberin, only few minutes ago po, nag-report ang aming Malacanang reporter na kinancel na ni President Bongbong Marcos yung kanyang mga appointments for the day precisely because itong nangyayari sa EDSA ngayon, no? So dahil sa medyo siguro nababahala din ang Malacanang tungkol dito, I suppose we need urgent action, no, on what we can do right away, considering po na yun nga na talagang na-block na ang traffic. Ano po kaya ang pwedeng gawin? We're doing things na pwede nating gawin para magkaroon po ng puwang yung flow ng traffic po dito sa EDSA. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, kung dito kayo sa ground, dumadami po yung tao. Tapos yung kapulisan po natin nakadeploy dun almost 5,000 na. Double po yung So we have requested reinforcement. Ang sa ganun ay talagang maagapan namin na ma-occupy po nila yung buong EDSA. When it comes naman sa nabanggit yung Malacanang kanina, I have already ordered the deployment of personnel along the periphery of Malacanang. Nakapag-deploy na po rin po tayo doon ng yung usual po ng deployment natin. Nag-set up na po tayo ng mga metal barricade doon. So baka kasi may mga convergence po ng tao din doon. So at least kahit pa paano, we can secure Malacanang. Opo, General, pwede niyo po ba kami mabigyan ng detalye doon po sa nasabi po ninyong naipit na policewoman? Naipit po ba siya nung bus o naipit po ba siya sa dami ng mga kapal ng tao? Nahagip po siya ng bus. Tapos natumba po siya. Yung details po, of course, tinakbo ka agad sa hospital kanina. So wala pa po akong yung hinawakan po na details. But for sure, may tinakbo tayo sa hospital. Opo. Meron na po bang humarap mula sa hanay ng INC, sir, even on their leaders, kung ano po ang dahilan ng kanilang pagtitipon-tipon at ano ang plano nila for the day? Ang dahilan po ay wala po akong malinaw na nakausap kanina. Hindi po nila masabi kung ano yung dahilan na andun po sila. But may nababasa po doon na sa placard na parang nagutin ng tunay na bla bla bla. Ganun po yung nababasa natin. And at the same time, yung time kung hanggang kailan po sila doon is wala pa pong definite na time. Wala po silang sinasabi. So, one thing for sure na pwede namin masabi sa ating mga kababayan ay habang andun po sila, until Saturday po yung PNP. Opo. Okay. General, mukha po ba itong anti-corruption protest?
hindi ko po masabi, but siguro connected po yung Mhm. but wala po akong basihan kasi para Yeah. i-comment po yan. Meron din pong pagtitipon sa Liwasang Bonifacio. Is that confirmed, General? Tama po. Grupo rin po, accordingly, grupo rin po ng Iglesia. Konektado din po Yeah. dito sa rally. And that's closer to Opo. Malacanang, ano po? Yes, so that's why I have ordered the Yeah. quantification of Malacanang. Which brings me to the question po, meron po bang sapat na numero ang PNP to address this? Or meron pa bang force multiplier na pwedeng tumulong? Actually po ay nag-request na po kami ng augmentation coming from the other PROs nang sa ganun ay matulungan kami rito. Because based on my assessment, baka mamaya dadami pa po yung mag-swell po yung number po. Basta ang malinaw po, General Aberin, wala pong permit ito. Malinaw po Member, na wala mga pong yun. permit kasi bakit pag-usap po kanina wala po dito may pakita. But pagpagayon pa man po, kaya we are observing Kaya nagrarally na kasi ako. General, sa Kaya on-ground nagrarally personnel na po kasi ninyo, na meron po mga bang araw nakapag-coordinate ngayon, sa walang inyo mula warranty. doon po sa Liwasang Bonifacio kung may balak pa silang gumalaw, kumilos, o magkaroon pa ng convergence na sasabay dito o sasalubong Madaling o araw sila dadagdag nagsigaw. sa EDSA? Actually po, ay tuloy-tuloy po yung dagsa ng tao doon. But tuloy-tuloy doon po yung monitoring namin. Batay po sa report ni Ayan, Manila iwasan Police niya. District Director ay Pinakikita ngayon wala sa po, video, wala rin iwasan pong malinaw na motivation tungkol sa sa Manila. mga andun po na nagrarally. Doon sa mga katanungan na ganito. Oh, so mukhang magkakailanganin po na magkaroon yata tayo ng traffic rerouting general, no? Habang wala pa naman po nangyayari. Mangungumusta na lang po kami as the day progresses dito po sa mangyayaring pagtitipon na ito. Salamat sa inyong panahon, General. Okay po, magandang umaga. Thank you so much, si General Aberin. Ang ating Regional Director NCRPO. Ang malinaw pa lamang po ngayon, mga kapamilya, merong dalawang nangyayaring pagtitipon-tipon. Padami ng padami ang bilang ng mga dumarating doon. Mukha pong mga miyembro ito ng kapatid nating Iglesia ni Cristo dahil may dala silang mga flag, no, ng INC. At hindi pa rin sila nagsasalita kung tungkol saan ito, pero may mga placard na dala-dala yung mga taong naroon, partner, no? At syempre, hindi man siguro tamang pag-usapan, pero syempre may mga nag-iisip na may kinalaman ba ito doon sa pahayag ng ombudsman kahapon na magsasamba ng demanda Oo, Oo, yung sa kaso ni ni Senator Marcoleta. Marcoleta, no? Oo. So, well, we still have to find out kung ano talaga yung cause o yung kanilang agenda. Pero at the same time, it's very, very important po. Lalo-lalo na nga na nagpahayag na ang Malacanang na in so many words, nababahala sila eh. Dahil parami pa nga daw ng parami eh. Yes, mukhang mukhang lalaki pa talaga itong crowd na to. Naririnig na natin kanina sa kay Trisha Lindo, yung mga tao doon sumisigaw ng "We want the truth, give us the truth." Pero hindi na natin alam kung ano yung sinisigaw nilang truth o hinihingi nila. Alamin natin ang update pa sa nagaganap na pagtitipon sa EDSA People Power Monument. Naroon si Zeus Legaspi. Zeus, anong Doon naman update ka sa dyan? People's Power, sino nandun? Peter at Rick, kumpara kanina, Tatulak sa'yo. payapa na yung sitwasyon dito sa may People Power Monument. Matapos yan, sa mga detention. So, walang gustong umamin kung sino ang leader nila. Yan. Pero ang sabi ay ano sila? Transparency. Yan. Kasi po, nagsabi kasi si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nasasampa si Senador Dante Marcoleta na isang member ng INC. Siyempre, pag sinampa siya, anumang oras, araw, pwedeng bababa na yung warrant of arrest kagaya ni Jinggoy. Hindi nagtagal, nagkaroon ng warrant of arrest si Jinggoy. Ganon din ang mangyayari dyan. Kaya ito, sinasabi nila, supporter daw ni Rodante Marcoleta. So nakikita, may dala silang bandera ng INC.
Bagamat parang nagdi-disguise eh. Ayaw nila sabihin kung sino yung leader nila. Pero isa lang ang ibig sabihin nito. Nagdi-disguise po sila. Isipin nyo, nagsimula na sila ng madaling araw, bigla silang boom! Oh, walang permit. Walang coordination sa PNP, walang coordination sa MMDA. At pinerwisyo pa nila yung taong bayan na pumapasok sa trabaho. Kasi nga, katapusan ng June at sweldo pa yung iba. At umuulan nga. Isipin nyo ang ginawang perwisyo ng mga taong ito. Kung member man kayo ng INC, sa demonyo kayo eh. Hindi na kayo sa Diyos. Bakit? Lumalabag na kayo sa batas ng Diyos eh. Anong utos ng Diyos? Magpasakop sa gobyerno na itinatag ng Diyos. Roma 13:1. Wala tayong political color dito, kaibigan. Ayan ang nakikita sa video, tinutulak yung inarang nilang bus ng mga PNP. Yan. Sipin nyo, inarangan yung EDSA. Inarang yung bus nila. Kundi napakawalang niya ang mga ito. Walang niya, talagang walang niya sila. Kaya kayo, mag-isip kayo mga nanonood ng video ito sa 2028 kung sinong iboboto ninyo. Yung walang masamang record. Hindi nanonuntok ng sheriff. Yung hindi nanonuntok ng sheriff sa Davao, huwag niyong iboto yan. Sige po, hanggang dito na lamang. God bless us all. Lagi kayong manalangin, mainit ang panahon, mainit ang politika.